Magandang umaga sa ating lahat, mga kasulirat. Purihin at pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos na muling nagkaloob sa atin ng panibagong araw. Ang bawat umaga ay isang paalala ng kanyang katapatan, habag at walang hanggang pag-ibig. Ano man ang ating pinagdaanan, kahapon, mga tagumpay man o kabiguan, mga kagalakan o mga pagsubok, binibigyan tayo ng Diyos ng panibagong pagkakataon upang lumapit sa Kanya at mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. Sa ating pagninilay ngayong umaga, mga kasolidra, pagtuunan natin ng pansin ang mensahe sa Jeremias, Kabanata 17, talatang 9 hanggang 10, na itinuturo ng talatang ito na ang puso ng tao ay maaaring malinlang ng sariling damdamin, pagnanasa at pagmamataas. Ngunit ang Diyos ay hindi tumitingin sa panlabas na anyo. Sinisiyasat niya ang ating puso at nalalaman niya ang tunay nating mga iniisip, layunin at motibo. Ito ay isang paanyaya upang lumapit tayo sa Diyos ng may kababaang loob. Bago tayo humarap sa mga gawain at hamon ng araw na ito, hayaan natin siyasatin ang Panginoong ng ating mga puso. Hilingin natin na alisin niya ang anumang galit, anumang inggit at pagmamataas, takot o pag-alinlangan na maaaring humadlang sa ating paglakad kasama niya. Naway punuin niya tayo ng kanyang kapayapaan, karunungan at pag-ibig upang ang bawat salita at gawa natin ay maging kalugod-lugod sa kanyang paningin. Habang tayo ay magninilay sa kanyang salita, buksan natin ang ating isip at puso sa paggabay ng banal na Espiritu. Huwag lamang tayong maging tagapakinig ng salita, kundi maging masunurin at tapat na tagasunod ni Kristo. Naway ang ating pagninilay ngayong umaga ay magbunga ng tunay na pagbabago sa ating buhay at magpalalim ng ating pananampalataya sa Panginoon. Pagpalain tayong lahat, mga kasolidrak ng Diyos, habang tayo ay nakikinig, nagbubulay-bulay, at tumutugon sa kanyang banal na salita. Naway ang umagang ito ay maging simula ng isang araw na puspos ng kanyang presensya, ng kanyang biyaya, at ng kanyang pag-ibig. Samahan ninyo ako sa pananalangin, mga kasolidrak. Aming mapagmahal at makapangyarihang Ama sa langit, maraming salamat po sa panibagong araw na iyong ipinagkakaloob sa amin. Salamat sa iyong walang sawang pag-ibig, walang sawang katapatan at awa na patuloy naming nararanasan sa bawat sandali ng aming buhay. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng buhay, pag-asa at lakas upang harapin ang bawat araw. Panginoon, habang kami ay lumalapit sa iyo, inaamin namin na ang aming mga puso ay hindi laging tapat sa iyo. Tulad ng sinasabi sa iyong salita sa Jeremias, Kabanata 17, talatang 9 hanggang 10,
ang puso ng tao ay maaaring maging mapanlinlang na at madaling mailayo sa iyong kalooban. Maraming pagkakataon na pinairal namin ang aming sariling kagustuhan kaysa ang iyong kalooban. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas, sa aming inggit, sa aming galit, at sa aming pag-aalinlangan, at sa lahat ng aming mga kasalanang nagawa sa isip, salita, at gawa. Ama, sinasabi mo na ikaw ang sumusuri sa puso at sumusubok sa aming mga iniisip. Wala kaming maitatago sa iyo harapan. Nakikita mo ang aming mga lihim na motibo, mga pangamba, mga sugat, at maging ang aming mga tahimik na pagluha. Kaya tinihiling namin na siyasatin mo ang aming puso. Ilantad mo ang anumang bagay na hindi nakalulugod sa iyo at tulungan mo kaming talikuran ang kasalanan at mamuhay sa kabanalan. Likhain mo ang aming ang isang pusong malinis at tapat. Baguhin mo ang aming mga pag-iisip upang ang aming mga desisyon ay maging naayon sa iyong salita at hindi lamang sa aming damdamin o sariling kagustuhan. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo ng buong puso at huwag umasa lamang sa aming sariling karunungan. Puspusin mo kami ng iyong banal na espiritu upang magkaroon kami ng lakas na mamuhay ng may katapatan, kababaang loob at pag-ibig. Naway ang bawat salitang aming bibigkasin, bawat gawaing aming gagawin, at bawat pasyang aming tatahakin ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyong banal na pangalan. Idinadalangin din namin ang aming mga pamilya, mga kaibigan, aming simbahan at aming bayan. Hipuin mo ang puso ng bawat isa upang magbalik loob sa iyo. Alisin mo ang pagmamataas, pagkamuhi at pagkakahati-hati at palitan mo ito ng pag-ibig, kapayapaan at pagkakaisa. Naway ang iyong katotohanan ang maging gabay ng aming buhay at ng aming bansa. Panginoon, tulungan mo kaming mamuhay na may kamalayan na ikaw ang nakakakita sa lahat ng aming ginagawa. Naway hindi kami maghangad ng papuri mula sa tao, kundi ang maging kalugod-lugod sa iyong paningin. Gawin mo kaming mga ilaw sa mundong ito upang sa pamagitan ng aming buhay ay makita ng iba ang iyong kabutihan at pag-ibig. Maraming salamat, Ama, sapagkat nananalig kaming patuloy mo kaming binabago at hinuhubog ayon sa larawan ng iyong anak na si Jesucristo. Sa iyo namin isinusuko ang aming puso, isipan at buong buhay. Ikaw ang aming gabay ngayon at magpakailanman. Ay lahat ng ito ay aming idinadalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Ang ating pong pagbubulayan ngayong Sabado ng umaga, mga kasulidra, ay matatagpuan sa Jeremias, Kabanata 17, talatang 9 hanggang 10. Ito po ang sinasabi. Sino ang nakakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kaniyang
pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Diyos. Ayan. Isang Sabado na naman, tapos na isang linggo, di ba? Ng July. Ay bukas ay tayo ay dadako sa ating mga iglesia upang manumbahan, no? Kaya ihanda natin ang ating sarili. So ayun, ating mga kapatid na ngayon ay nananambahan, makinig tayo, no? Yung mga nanambahan ngayon, ingatan nawa kayo ng Panginoon sa paglalakbay ninyo patungo sa iyong iglesia. Mga kasulidra, ang pamagat ng ating pagninilayan ngayong umaga ay ang Diyos ang nakakita ng tunay na kalagayan ng puso. Yan, totoo naman, di ba? Ang Diyos ang nakakakita ng tunay na kalagayan ng puso, ng ating mga puso. So, isa sa pinakamahalagang katotohanan itinuturo ng Jeremias 17:9-10 ay ang tao ay hindi dapat lubos na magtiwala sa sarili niyang puso. Sa panahon ngayon, madalas nating marinig ang kasabihang, sundin mo lamang ang iyong puso. Diba? Yun na marinig natin kalagi eh. Sundin mo lamang ang iyong puso. Ngunit ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng babala na ang puso ng tao ay maaaring maging mapanlinlang. Kaya nitong gawing tama ang mali, bigyang katuwiran ang kasalanan. Iyon ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Ang mali, ginagawang tama. Ang tama, ginagawang mali. Di ba? Malinaw na malinaw yun. So, at linlangin ang ating konsyensya hanggang sa isipin nating maayos ang ating espiritual na kalagayan. Kahit malayo na tayo sa Diyos, di ba? So, ang puso, ang sentro ng ating pag-iisip, ng ating damdamin, ng ating hangarin, at mga pagpapasya. Kapag hindi ito isinusuko sa Diyos, mga kasolidra, madali nitong matangay ng pagmamataas. Di ba? Madali itong matangay sa inggit at kasakiman, galit, pagnanasa at makasarili. So, ang panlabas na anyo ay maaring mukhang banal. Di ba? Mukhang banal. Nakikita natin ang ating mga politiko ngayon. Akala mo, di ba? Mukhang banal. Pero, sa kanilang kaloob-looban, meron silang pansariling interes. Ngunit mga kasolidra, ang Diyos ay hindi lamang tumitingin sa ating mga kilos. Hindi lamang siya tumitingin sa ating mga kilos. Tinitingnan niya ang dahilan kung bakit natin ginagawa ang mga ito. So alam niya kung ang ating paglilingkod ay bunga ng pag-ibig o paghahangad ng papuri. Alam niya kung ang ating kabutihan ay taos-puso o para lamang mapansin ng iba. Hindi ito nangangahulugan na wala ng pag-asa ang tao, mga kasolidra. Sa halip, ipinapakita ng talata kung gaano natin kailangan ang biyaya ng Diyos. Ang pusong makasalanan ay hindi kayang baguhin ang sariling pagsisikap lamang. Ang tunay na pagbabago ay nagmumula sa Diyos sa pamagitan ng Kanyang salita at ng gawain ng banal na Espiritu. Kapag hinayaan nating baguhin natin o baguhin niya ang ating puso, unti-unti tayong magiging mas mapagmahal. Di ba? Nagiging mas mapagpakumbaba
matapat, at masunurin sa kanyang kalooban. Sabi rin ng Panginoon, akong Panginoon ang sumisiyasat sa puso at sumusubok sa pag-iisip. So ito ay paalala na walang maitatago sa Kanya. Wala. Maaring maitago natin ang ating tunay na motibo sa mga tao, ngunit hindi sa Diyos, mga kasolidra. Nakikita niya ang ating mga lihim na iniisip, mga pinagtatagong kasalanan, mga sugat, mga takot, at maging ang ating mga tahimik na panalangin. Hindi siya nalilinlang ng panlabas, mga kasolidra. No, hindi siya nalilinlang ng panlabas na anyo o magagandang salita. Kasabay nito, mga kasolidra, nagbibigay rin ito ng pag-asa. Dahil kilala tayo ng Diyos, ng lubusan, alam din niya kung paano tayo pagagalingin. Nauunawaan niya ang ating mga kahinaan at handa niya tayong patawarin kapag tayo ay nagsisisi at lumalapit sa Kanya. Ang Diyos ay hindi lamang hukom, no? Hindi lamang siya hukom na sumusukat sa ating mga gawa. Siya rin ang mapagmahal na Ama na naghahangad na baguhin ang ating puso upang maging higit na katulad ni Kristo. Sa huling bahagi ng talata, mga kasolidar, ay nagsasabing ang Diyos ay nagbibigay sa bawat isa ayon sa kanyang mga lakad at ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Ipinapaalala nito na ang ating pamumuhay ay may pananagutan sa Diyos. Ang ating mga desisyon ngayon ay may espiritual na bunga. Ang bawat salita, kilos at saloobin ay may kahihinatnan, kaya't mahalagang mamuhay tayo ng may katapatan at kabanalan. Hindi dahil nakikita tayo ng tao, kundi dahil alam natin ang Diyos ay nakakakita ng lahat. Sa ating panahon ngayon, mga kasolidra, maraming tukso ang maaaring magpalayo sa atin sa Panginoon. Ang kultura ay maaaring magturo na ang sariling kagustuhan ang pinakamahalaga. Di ba? Ngunit ang Biblia ay nagtuturo na ang puso ay kailangang gabayan ng katotohanan ng Diyos. Ang ating pamantayan ay hindi ang ating damdamin, kundi ang Kanyang salita. Kapag ang ating puso ay nakasandig kay Kristo, magkakaroon tayo ng karunungan upang makagawa ng mga pasyang nagbibigay luwalhati sa Diyos. Ngayong araw, mga kasolidra, hamunin natin ang ating sarili na lumapit sa Panginoon ng may bukas at tapat na puso. Hilingin natin na siyasatin niya ang ating kalooban at ipakita ang anumang bagay na hindi nakakalugod sa Kanya. Huwag tayong matakot, mga kasolidra, sa Kanyang pagsisiyasat. Huwag tayong matakot. Sapagkat ang layunin niya ay hindi lamang ituro ang ating pagkukulang, kundi baguhin tayo. No? Baguhin tayo sa pamagitan ng Kanyang pag-ibig at biyaya. Naway, araw-araw nating ipanalangin ang sinabi ni Haring David sa awit 139:23-24. Ang sabi, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang aking mga pag-iisip. Tingnan mo kung may anumang masamang lakad ako at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Sa ganitong paraan, mga kasolidra,
ang ating puso ay magiging tahanan ng pananampalataya, magiging tahanan ng kabanalan at pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Aming Ama sa langit, maraming salamat po sa iyong banal na salita na aming napakinggan at napagnilayan sa araw na ito. Salamat sapagkat muli mo kaming pinaalalahanan na ikaw ang Diyos na nakakasiyasat ng aming mga puso at nakakaalam ng aming mga iniisip. Wala mang maitatago sa iyo, O Diyos. Nagpapasalamat kami sapagkat ang iyong layunin ay hindi kami hatulan, kundi baguhin, linisin at ilapit sa iyo. Panginoon, dalangin namin na ang mga katotohanan ng aming natutuhan mula sa Jeremias ay manatiling buhay sa aming mga puso. Huwag mong hayaang maging kaalaman lamang ang iyong salita, kundi maging gabay sa aming pamumuhay araw-araw. Turuan mo kaming huwag magtiwala sa aming sariling pag-iisip o damdamin lamang, kundi umaasa sa iyong karunungan at katotohanan. Likhain mo ang aming pusong malinis, mapagpakumbaba, at masunurin sa iyong kalooban. Kung mayroong anumang pagmamataas, galit, inggit, takot, o kasalanan na nanatili sa aming puso, alisin mo ito at palitan ng iyong pag-ibig, kapayapaan, katapatan, at kabanalan. Naway ang aming mga salita, kilos at mga desisyon ay maging kalugod-lugod sa iyong paningin. Idinadalangin namin ang bawat pamilyang kinakatawan namin, ang aming simbahan, ang aming mga pinuno, at ang aming bansang Pilipinas. Pagkaisahin mo ang aming mga puso sa katotohanan at pag-ibig. Turuan mo kaming maging mga tagapagdala ng kapayapaan, pag-asa at pagkakasundo saan man mo kami ilagay. Habang kami ay haharap sa mga gawain at hamon ng araw na ito, samahan mo kami ng iyong presensya. Bigyan mo kami ng karunungan sa bawat pagpapasya, lakas sa bawat pagsubo, at pananampalataya upang manatiling tapat sa iyo. Ingatan mo kami laban sa anumang kapahamakan at gamitin mo ang aming buhay upang maging pagpapala sa iba at maging saksi ng iyong kabutihan. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat nananalig kaming patuloy kang kumikilos sa aming buhay. Sa iyo namin isinusuko ang aming kinabukasan, ang aming mga pangarap, at ang lahat ng aming alalahanin. Ikaw lamang ang aming pag-asa, aming lakas, at aming tagapagligtas. Ang lahat ng papuri, pasasalamat, at kaluwalhatian ay sa iyo lamang magpakailanman. Sa pangalan ni Jesucristo, aming Panginoon at tagapagligtas, kami ay nananalangin. Amen.